Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 10 November 2023. Nawala yung aking stand ng CP kaya pagpasensyahan na natin tong maliit. Yung matangkad na iwan ko yata sa sa labas ng kwarto ko. Okay, today is 10 November 2023. Nandito na tayo sa ikalawang aklat ng hari. Chapter 14, ang paghahari ni Amaziyas sa Juda. Basa. Ikalawang hari, chapter 14, verse 1. Nang ikalawang taon ng paghahari ni Jehoas sa Israel, nagsimula namang maghari sa Juda si Amaziyas na anak ni Joas. Verse 2, 25 taong gulang siya noon at naghari siya sa loob ng 29 na taon. Tingnan mo guys sa kanila ang tatagal ng paghahari kaya maraming nagagawang project talaga itong mga to. Sa atin kasi 6 na taon lang di ba? Okay. Ang kanyang ina ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Verse 3, naging kalugod-lugod din siya sa paningin. Sa kanila kasi hari so salin-salin lahi sila. Sa ating kasi by vote, binoboto natin yung ating presidente. Kaya mayroong time limit, mga 6 na taon lang ganyan. Okay. So, ulitin ko ulit pagbasa. Ikalawang hari, chapter 14, verse 2, 25 taong gulang siya noon at naghari siya sa loob ng 29 na taon. Ang kanyang ina ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Verse 3, naging kalugod-lugod din siya sa paningin ni Yahweh kahit hindi siya naging katulad ng ninuno niyang si David. Tulad ng kanyang amang si Jehoas. Verse 4, hindi rin niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghandog at pagsunog ng insenso doon. Verse 5, nang matatag na ang kanyang paghahari sa Juda, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari. Verse 6, ngunit hindi niya din idinamay ang mga anak na mga ito, sinunod niya ang nakasulat sa kautusan ni Moises. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang nagkasala lamang ang siyang dapat patayin. Verse 7, si Amaziyas ay nakapatay ng 10,000 Edomita sa libis ng asin at nasakop niya ang Sela. Tinawag niya itong Joktheel na siya pa ring pangalan ito hanggang ngayon. Verse 8, pagkatapos si Amaziyas ay nagpadala ng sugo kay Haring Jehoas ng Israel, anak ni Jehoahaz. Nakakalito mang pangalan nila, at apo ni Jeho. Hinamon niya ito sa isang labanan, pumarito ka't harapin mo ako. Verse 9, ganito naman ang sagot na ipinadala ni Jehoahaz sa hari ng Juda. May isang maliit na puno sa Libanon na nagpasabi sa isang malaking puno ng cedar sa Libanon, ibinigay mo ang anak mong babae para maging asawa ng anak ko. Dumating ang isang mabangis na hayop sa Libanon at tinapakan ng maliit na puno. Verse 10, nang matalo mo ang Edom ay naging palalo ka na. Masihan ka na sana sa kasikatan mo at manatili ka na lang sa bahay mo. Bakit naghahanap ka pa ng gulo na ikapapahamak mo at ng buong Juda? Verse 11, ngunit hindi pinansin ni Haring Amaziyas ang sinabi ni Haring Jehoas. Kaya sumalakay ang hukbo ni Jehoas sa Bet-Semes na sakop ng Juda. Verse 12, natalo ng Israel ang Juda at ang mga tauhan nito'y nagkanya-kanyang takas pa uwi. Verse 13, binihag ni Haring Jehoas si Amaziyas at sinalakay ang Jerusalem. Iginuho niya ang pader nito mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuang sulok. Ito'y may habang halos 180 metro. Verse 14, sinamsam niya ang mga pilak at ginto at ang mga gamitan sa templo ni Yahweh at sa kaabang yaman ng palasyo. Nagdala rin siya ng mga bihag nang magbalik siya sa Samaria. Verse 15, ang iba pang ginawa ni Jehoas pati ang kagitingan sa kanyang
sa kanyang pakikidigma kay Haring Amaziyas ng Juda ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 16, siya ay namatay at tinilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Jeroboam. Ang kamatayan ni Haring Amaziyas ng Juda. Ikalawang Hari, chapter 14, verse 17, si Haring Amaziyas ng Juda ay nabuhay pa ng 15 taon mula nang mamatay si Haring Jehoas ng Israel. Verse 18, ang ipapang ginawa ni Amaziyas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 19, mayroong pangkat sa Jerusalem na nagkaisang patayin si Amaziyas, kaya tumakas siya sa Lakis, ngunit siya ay sinundan nila roon at pinatay. Verse 20, inuwi sa Jerusalem ang kanyang bangkay sakay ng kabayo at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Verse 21, pagkatapos kinuha ng mga taga-Juda si Azarias na 16 na taon pa lamang noon at ginawang hari bilang kapalit ng kanyang amang si Amaziyas. Ito na yung sumunod sa guys, yung si Joas is 7 taon lang nung maging hari. Ito naman si Azarias, 16 na taon lamang. Ang babata ng mga ginagawa nilang hari noon, paano kaya yung sinong magdidesisyon ng kasi minor de edad pa sila eh. Baka yung yung mataas na pari, pinakamataas na pari sa yun siguro ang aalalay sa hari. Siguro lang kasi si Joyada yun ang umano kay Joas nag-alalay. Okay. Verse 21, pagkatapos kinuha ng mga taga-Juda si Azarias na 16 taon pa lamang noon at ginawang hari bilang kapalit ng kanyang amang si Amaziyas. Verse 22, muli niyang ipinatayo ang Elat at ibinalik niya ito sa Juda nang mamatay si Haring Amaziyas. Ang paghahari ni Jeroboam sa Israel. Ikalawang Hari, chapter 14, verse 23, ng 15 taon ng paghahari ni Amaziyas sa Juda, naging hari ng Israel sa Samaria si Jeroboam. 41 taon siyang naghari. Ang tagal. 41 taon, 41 years. Siyang naghari. Verse 24, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Wala rin siyang pinag-iba sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagbulid na sa Israel para magkasala. Verse 25, bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng lingkod niyang si Propeta Jonas na anak ni Amittai ng Gath-Hefer. Nabawi ni Jeroboam ang dating sakop ng Israel mula sa may pasukan ng Hamat sa Hilaga hanggang sa dagat ng Araba sa Timog. I think guys, hindi matatapos ang gira-gira dyan hanggat hindi nila makuha yung kanilang pinagmulang bayan talaga, pinagmulang lugar. Kasi katulad yan, di ba pag na-invade sila, kinukuha ng kalaban. Siyempre kasi kung sino yung nananalo guys, maangkin yung lugar na yon. Tapos, syempre, pag maghiganti naman yung Israel, hindi rin sila papayag syempre na hindi mabawi yun. Ganon talaga. Yan talaga ang story. Okay. Kaya, I think hanggang ngayon, hanggat hindi nila mabawi yung mga iba't ibang lugar dyan na Holy Land, hindi talaga matitigil ang gulo. Okay, nandito na tayo sa, ulitin ko yung yung verse, anong verse ito? Verse 24. Ikalawang Hari, chapter 14, verse 24. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Wala rin siyang pinag-iba sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagbulid sa Israel para magkasala. Verse 25, bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng lingkod niyang si Propeta Jonas na anak ni Amittai ng Gath-Hefer. Alam niyo ba yung kwento ni Jonas? Ito ba yung nilunok ng pating? Tapos iniluwa sa Nineveh? Parang nabasa ko na yung bata pa tayo, di ba? Madalas ito ikwento sa mga storybook.
Si Propeta Jonas na anak ni Amittai ng Gath-Hefer, nabawi si Jeroboam ang dating sakop ng Israel mula sa may pasukan ng Hamat sa hilagaan hanggang sa dagat ng Araba sa timog. I think iba to kasi nasa Old Testament pa tayo eh. Okay. Ulitin ko ulit Verse 25. Bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng lingkod niyang si Propeta Jonas na anak ni Amittai ng Gath-Hefer, nabawi ni Jeroboam ang dating sakop ng Israel mula sa may pasukan ng Hamat sa hilaga hanggang sa dagat ng Araba sa timog. Verse 26, nakita ni Yahweh ang matinding kahirapan dinaranas ng Israel. Kahirapang dinaranas ng Israel. Halos wala nang ligtas sa kanila maging malaya o alipin at wala namang ibang maaaring asahan. Verse 27, aya naman ni Yahweh na lubusang mawala sa daigdig ang Israel. Okay yan guys, tingnan nyo. Ayaw ni Yahweh na lubusang mawala sa daigdig ang Israel. Kaya iniligtas niya ito sa pamamagitan ni Jeroboam na anak ni Jehoas. Kaya kahit anong mangyari guys, talagang asahan nyo na hindi malulupig ang Israel kasi ayaw ni Father God na mawala sila sa daigdig. Kaya iniligtas niya ito sa pamamagitan ni Jeroboam na anak ni Jehoas. Verse 28, ang iba pang ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pakikidigma, pati ang pagbawi niya sa Damasco at Hamat para sa Israel ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang kalaban ngayon ng Israel is ang mga Hamas, diba? Ito naman iba. Yung verse 28 guys, basahin niyo ulit. Ikalawang Hari chapter 14 verse 28. Ang iba pang ginawa ni Jeroboam, ang kanya mga pakikidigma, pati ang pagbawi niya sa Damasco at Hamat para sa Israel ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Letter T ito hindi ito letter S. So, iba ngayon yan. Kasi sa generation natin ngayon guys, 2023, ito ilang daang siglo na ito. Para sa Israel ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 29, nang mamatay si Jeroboam, inilibing siya sa Samaria sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Ang anak niyang si Zacarias ang humalili sa kanya bilang hari. So bukas na itong chapter 15 guys. Ang paghahari ni Azarias sa Judah. Bye everyone. God bless.